Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's episode, ang pag-uusapan po natin is ang self-pip. By the way, uunahan ko na kayo guys, hindi ako ganun kagaling mag-English, pero kahit pa paano, naipasa ko naman po. Kasi ang dami ko pong nababasang mga comments na mga natatakot silang mag-take ng IELTS, natatakot silang mag-take ng self-pip, and may share ko lang sa inyo guys, napakarami kong kasama at kakilala dito. Until now, hindi pa sila nakaka-apply ng kanilang permanent residency application because of this language test. Takot silang kumuha ng IELTS, takot silang kumuha ng self-pip. Pero majority, lahat halos ng nakakausap ko dito sa mga natatakot mag-take ng IELTS is self-pip ang kanilang itinitake. Bakit po? Para sa akin lang po to is my personal opinion. Sa katulad ko po na I know how to speak English, I know how to write, I know how to read. But the problem is pag nakikipag-usap na po ako, medyo nabablanko ako. Sometimes nabablanko ako. Kaya kailangan lagi talaga, iba yung everyday kayong may nakakausap eh. See, for example, nung nasa Taiwan ako, hindi naman kami nag-aral dyan ng mga Chinese language. Nung nasa Saudi ako, di naman kami nag-aral ng Arabic. Pero kahit naman po sinong mga kababayan nating OFW na dumarating ng Saudi, ng Middle East, natututo po sila mag-Arabic. Kung dumating ka naman na Taiwan or China, natututo kang mag-Chinese. My point is, kailangan kasi lagi kami nakakausap. So, katulad po namin sa trabaho ko, puro Pilipino kami, and ang kasama namin is Mexican. So, may hirapan po talaga kaming ma-improve yung aming English. So, ang pinakang maibibigay kong tip sa inyo, kasi ang dami ko pong nababasang comment, sir, tip naman. So, tulad nyo din po ako, nahirap mag-English, ganan. Pero kahit paano po, pinalad po akong nakapasa. Kasi may mga dumarating naman po dito na hindi required ng IELTS or self-pip. At yung iba naman na nakapasa na, ay valid pa po yung kanilang IELTS or self-pip. So magagamit nyo pa po yan sa pag-apply ng inyong permanent residency. So bakit nga po ba kailangan nating mag-provide ng IELTS or self-pip? Kasi ito po ay isa sa requirement para maka-apply po tayo ng permanent residency dito sa Canada. So sa maraming nakausap ko na mga takot mag-take ng IELTS dahil unang-una nga, personal po kayo makikipag-usap dun sa examiner kung saan talaga i-explain nyo ng harapan yung mga dapat nyong sabihin. Unlike po kasi nitong self-pip na based on my experience at even yung mga nakasama ko na is lahat po siya is computer based. Listening, reading, speaking, and writing, lahat po yan ay gagawin nyo lang po sa harap ng isang computer. Although ito, bibigyan ko lang kayo ng ilang tip guys, kasi yung ibang mga nagtatanong sa akin na same situation ko din, na until now, ang dami po rin po kasi hindi nakaka-apply dito ng permanent residency ng mga nakausap ko, na ang wala na lang nila is yung self-pip. Pag magte-take po kayo ng self-pip is ganito po. Parang mayroon kayong computer table na may division lang siya, and then dun kayo magte-take talaga, naka-headphone kayo, yun lang mismo ang kaharap nyo, dun nyo lang lahat gagawin at iti-take yung exam. So doon sa mga humihingi po, ito po, ipapakita ko po sa inyo ngayon, basta lalagay ko na lang sa screen. So ito guys yung pinakang site ng self-pip. Mag-login lang kayo sa selfpip.ca. And then, i-check nyo lang po ito. So mga wala pang mga account po dito, meron po ditong sa taas na makikita nyo itong sign in at itong find a test date. So, explore lang po muna natin to. Ito sa baba. Why take self-pip? Ito, nakalagay. Basahin po natin na the self-pip tests are Canada's leading general English test for immigration, citizenship, and professional designation. So ito po ay computer delivered, single North American accent, quick online result, accessible study materials. So explore pa po natin parte dito sa baba, nakalagay po dito. Which test is right for me? So ang self-pip general po, ito po yung itinitake ng kalimitang nag-a-apply po ng permanent residency. So basahin po natin na. Self-pip general. The self-pip general evaluates test taker English listening, reading, writing, and speaking skills and is officially designated for permanent resident applications by Immigration, Refugee Citizenship, Canada, IRCC, and also accepted for professionals designations. While ang Self-Pip General LS naman po, the Self-Pip General LS evaluates test takers' English listening and speaking skills and is officially designated for citizenship application by IRCC, and it also accepted by professional designation. So sa makatuwid po, ang Self-Pip General po ay kalimitang ginagamit ito po sa permanent residency. And ang Self-Pip General LS naman po is for citizenship application. So dito po kasi sa Self-Pip General, ang nakalagay lang po dito ay ito po yung writing, speaking, reading, and listening. Sa General LS naman po, ito yung listening and speaking lang po nakapokus. So ngayon, explore po natin tong Self-Pip General. So makikita nyo guys dito, pag click natin tong Learn More. So as you can see guys, dito sa Self-Pip General is makikita nyo po yung sunod-sunod po na process. So unang-una, pag-aralan nyo, learn about Self-Pip. And syempre, prepare for the test. And pag once na prepared na po kayo, select
test location and register. And ang kasunod is test day. And ang view, understand, result. So dito po guys, makikita natin dito, what is the CellPIP General? Nakalagay nga po dito, nabanggit ko na nga kanina, ito po yung ginagamit sa permanent residency. So ito po yung presyo niya guys, makikita nyo guys dito. Ang CellPIP General Test is $280. While ang CellPIP General LS Test naman po is $195, which is ito sa citizenship naman po, at yung General Test is for permanent residency. So nakalagay din po dito ito, ang CellPIP General Test po is 3 hours nyo po siyang iti-take. Ito nakikita nyo po guys sa screen. And then itong is 1 hour lang po yung LS. So ito po ay IRCC approved for PR status. Meanwhile, ito namang isa is IRCC approved for citizenship status. So dito naman guys sa lower part, makikita nyo po sa CellPIP General, ito po 47 to 55 minutes ang listening, and 55 to 60 minutes ang reading, and 53 to 60 minutes ang writing, and speaking is 15 to 20 minutes. So dyan nyo po siya makikita lahat yung inyong result. Ngayon guys, explore naman po tayo dito sa sign in. Pag nag-click po kayo dito sa sign in, so makikita nyo guys dito, may account na po ako. So, you need to create an account para po maka-sign in kayo. Ngayon, sa mga new users, dito po kayo sa sign up. I-click nyo po itong sign up para makapag-create kayo ng account. Makikita nyo po guys dito sa new users, meron kayong access na 2 pre-practice test. So, ito po, magagamit nyo po yan para makapag-review kayo and receive a free CellPIP Accelerate Starter course, register for a test, view information about upcoming tests, purchase study materials, and so on and so forth. Napakarami pa po niyan. So, kailangan nyo po munang mag-sign up para po makagkaroon kayo ng access dito sa lahat ng ito. Ngayon, kung kayo po ay nagkaroon na ng access at kayo nabibitin dito sa kanilang pre-practice test, pwede po kayong mag-avail sa kanila. Pwede po kayong mag-avail dito. So, pakita ko guys sa inyo to. So, pag nag-sign in tayo guys dito, naka-sign in na ako. Ito yung account ko. Yan, pakita ko lala sa inyo. So ito, pwede kayo dito mag-avail ng kanilang mga online test kung gusto nyo po. So depende guys kung nasang area naman kayo. So balik ulit tayo dito sa home menu. Makikita nyo guys dito sa find a test date. Ito po. Yan. So find a test date, makikita nyo po dito which test are you taking. So syempre sa mga nag-a-apply ng permanent residency, unahin po natin itong CellPIP General. So i-click po natin itong CellPIP General and then select continue. Once na naklik nyo na po yung continue, iselect nyo lang po itong Immigration, Refugees, and Citizenship Canada, IRCC. Once na naklik nyo na po yan, i-click nyo po itong Permanent Residence, Temporary Residence in Canada. Click nyo po yan. And then, i-continue po ulit. And then, okay. And then, select your country. Kung nasa Canada po kayo, i-click nyo po yung Canada. So, magsasuggest po yan kung anong pinakamalapit sa inyo na lugar. Kung ano pong, kung nasan po kayo, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, at doon po kayo isasadya sa pinakamalapit na test center ng CellPIP. Well, doon sa mga nagtatanong po ng mga nasa Pilipinas, kung kayo po ay mga natatakot mag-take ng IELTS dahil ayaw nyo ng harapan doon sa mga examiner, at ang gusto nyo is take a CellPIP, i-click nyo lang po ito. Mayroon po ditong Philippines. Ito po. Click nyo ang Philippines. And meron po silang dalawang branch, itong sa Cebu at isa Manila. So, click natin to sa Manila. So, ito po, select city, Manila, Makati City. So, Manila, click natin. So, ito po, iisang branch lang po siya. Ito po yung mga test date, June 20, June 21, June 27, June 28. So, ganun lang kadali guys mag-book dito ng appointment. Pero kailangan nyo mabayaran din ito online dito. So, para kayo ay makakaroon ng schedule ng exam. So all you need guys is credit card or debit card para po mabayaran yan online. And then ito nga pala guys, ipa-plug ko lang din sa inyo. Thank you nga pala kay Sir Ian Samontina na sinabihan niya ako, in-update niya ako doon sa mga followers guys natin na gustong umattend ng Zoom meeting this coming June 15, 10 o'clock in the evening po sa Pilipinas time. Bali 10 o'clock in the morning po yun dito sa Ontario time. Magkakandak po sila ng pre-Zoom meeting para po
maturuan po yung mga kababayan natin na naghahangad na makapasa sa CELPIP. So hope na umattend po kayo guys dito sa Zoom meeting na ikakandak nila. Pre po ito para ma-review po kayo doon sa mga naghahangad po na makapag-take ng CELPIP para kahit paano hindi nyo na ibabayad. Kasi nung time na ako po yung nag-iikot-ikot dito, may mga bayad po yung ibang nagpapa-review ng CELPIP eh. So may swerte na lang po kayo at merong ngayon kay Sir Ian sa Montina. Ilalagay ko na lang po lahat yung description sa baba para kahit paano may idea kayo. At doon sa mga gustong mag-join sa Zoom meeting sa June 15, 10 o'clock po ng gabi, Pilipinas time, para po magkaroon kayo ng idea doon sa mga may plano mag-take ng CELPIP. And you can also follow Sir Ian sa Montina. Ilalagay ko na lang po dito sa screen yung kanyang profile para may add nyo po siya or may follow nyo po siya. Siya po ay isang CELPIP instructor. Pwede nyo din po siyang isend sa kanyang email kung may mga questions po kayo. Siya po yung magkakandak this coming June 15 ng 10 PM in the Philippine time po para magkaroon kayo ng CELPIP review doon po sa mga may planong mag-take ng CELPIP para po mapaghandaan ninyo. At doon naman guys sa mga nagtatanong sa akin, ano yung ginamit ko na reviewer aside from doon sa CELPIP.ca na mga binili ko na reviewer, i-follow nyo din po si Mad English CELPIP. Ilalagay ko po sa screen. Ito po yung malaking naitulong sa akin sa pagre-review ko ng CELPIP from listening, speaking, reading, and writing. At ang isa sa pinaka-effective po is makinig kayo always ng mga podcast. I know doon sa mga naka-iPhone user sa Pilipinas, i-type nyo lang po yung CELPIP sa podcast, lalabas na po yan. So yun guys yung madalas kong ginagawa kapag yung mga free time ko, naka-headset lang ako, then nakikinig lang ako sa podcast ng conversation ng listening, speaking, reading, and writing sa podcast. So marami po ako natutunan. So napakababa lang naman po, at least 4 lang naman po yung CLB na kailangan nating maipasa. Napakadali na po at awa ng Diyos naka-7 pa ako. So naniniwala ako guys, wag nyo lang pansinin yung iba, yung mga bully dyan na porket magagaling silang mag-English. Hindi naman po yan ang basihan ng ating katalinuhan. Doon po sa mga nahihirapang mag-take ng English, basta mag-focus lang po kayo mag-review. At itong mga binigay ko nga po sa inyong reviewer, si Mad English TV, ulitin ko, ilalagay ko sa screen. At yung podcast, type nyo lang po ang CELPIP. At yung sa Canada.ca na CELPIP po, sa CELPIP.ca nga po, mas maganda po talaga mag-avail po kayo dyan kasi eksaktong po, yan po yung mismong exam na gagawin po doon. Pag nag-take na po kayo ng CELPIP exam, talagang yun na po halos, gano'n na gano'n po yung format. Kaya pinakamaganda, mag-avail po kayo, mamuhunan na po kayo para sigurado po kayo makapasa. Ang totoo niya, marami yung kasama dito, yung iba naka-12 CELPIP, naka-8, naka-7 CELPIP na. So kumita, malaki nang kinita sa kanila nung CELPIP na opisina para mag-take sila. Nakaandami talaga, 280 na, kailan 280 na sila. So bakit ko po sinasabi sa inyo to? Para palakasin ang loob ninyo. Na ang kailangan nyo po talaga, may sapat kayong pera para kahit paano pan-take. Dahil una, kung mahina ang loob ninyo, tapos hindi pa kayo masyado nagre-review, ay talagang mahihirapan po kayong pumasa. So sana guys, nakatulong tong video to. Uulitin ko, ilalagay ko lahat sa description below, lahat yung makakatulong sa inyo at pati yung sa Zoom meeting this coming June 15. Sana po maraming maka-attend kasi ito po ay this coming Saturday na. Sana po maka-attend kayo sa review ng CELPIP ni Sir Ian sa Montina. So hope guys na nakatulong ito do sa mga may planong kumuha ng CELPIP. Pasensya na kayo, hindi din ako ganun kagaling mag-English. Pero kahit pa paano guys, naipasa ko naman. Hindi naman natin kailangan na makipagpagalingan ng English. Ang mahalaga nakakaintindi na po tayo at yun ay maipasa natin para makuha natin permanent residency natin pinakaasam at madala natin ang pamilya natin dito. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano doon sa mga may planong kumuha ng CELPIP na mga kababayan natin ay magkaroon po ng idea. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless.